Tulungin mo na, tulungin. Sobrang nakakapanglumo na malaman yung ganito yung sakit ni Lyria kasi sobrang bata pa nito guys. Like 1-year-old pa lang to si Lyria para mag-suffer. Kidney disease probable. So, magbibigay po tayo aside po doon sa treatment niya po for blood parasite, magbibigay tayo ng kidney. Opo. Copy J. Copy J. Copy J. Copy J. Copy J. Isa na naman sa'yo. Sanji! Hoy, pasukan naman natin ah. Pasukin. Tulungin mo na, tulungin. Lyria, bebe. Ikaw mamaya matabigan. Lyria, bebe. Alis kayo, teka. Uy, Lyria. Okay lang ba? Okay lang. Okay ka na? Okay ka na? Okay ka na? Okay ka na? Okay na, baby. Okay na? Okay na yun, okay na? Okay ka na? Okay ka na? Okay na? Okay ka na? Okay ka na? Sakit na, baby. Okay na ikaw? Anong sakit? Anong sakit? Anong sakit? Pahingin daw tubig na may ano. Yerek yung tubig na may ano. Powder. Dini. Ako, walang ganun. Ilang mo. Okay ka na? 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 Alis, anak. Alis, anak, alis. Alis na muna, alis. Ito, inasakit na si Yuki. Okay ka na? Okay ka na? Okay ka na? Okay ka na? Okay na? Water. Alis na ako, alis kayo. Water, atin nyo. Water na muna, bebe. Water na. Water na muna ang bebe, Water na, anak. Water na. Julia. Okay lang yan. Julia. Okay na. Hindi. Water na, anak. Water. Baby, water. Water na. The next day after mangyari to guys, kinabukasan, dinala ko kaagad to si Lyria dito sa clinic na pinakamalapit sa amin. Alam ko babatikusin ako bakit hindi ko dinala kaagad si Lyria after nung seizure, bakit hindi mo kaagad yung tinakbo. Inform ko lang po kayo, malayo kami sa vet clinic at hindi namin madadala siya kaagad-agad. And after nga nitong mangyaring to, hindi talaga ako pinatulog kaya kinaumagahan, 7 pa lang nito, nagready na kami para umalis. Hindi ko pinatagal ng 24 hours yung case niya. Yung nangyari kasing una, akala ko talaga na choke si Lyria, yun yung base sa kwento ng kapatid ko kaya hindi ko siya pina-vet kaagad. Pero the moment na nangyari ulit to ng pangalawang seizure niya, hindi ko na to papalampasin at alam kong may mali sa katawan ni Lyria o may nangyayari sa kanyang kakaiba. Feeling ko talaga nagkulang ako kaya nung during nitong mga oras na to na in-edit ko tong video na to, naiiyak ako kasi feeling ko ang laki ng pagkukulang ko kay Lyria lalo na do sa mga anak ko kaya feeling ko magsasuffer talaga ako ng sobra-sobra dito sa mga nangyayari sa kanila ngayon. Kasi sa katawan ni Lyria na may ganito na siyang sakit. Very good. Uy, wag ka magano dyan.
Pagdating pa namin dito, sobrang tagal ng vet kasi nga isa lang naman yung pinapagkakatiwala naming vet dito kasi nga ang dami pa lang nagpapa-check up ngayon, kung ano-ano pinapagagawa, and syempre may pila. So kami naman hindi naman kami emergency, wala namang nirarush, kailangan lang talaga ma-check si Liria. So naghintay kami, nag-start kami ng 9, nakatapos kami ng mga 3 p.m. Dok, nag-seizure siya. Nung kailan nga yung una? 17. Tapos yung latest niya is kahapon po. Sit lang, anak. Gano'n po katagal yung pag-seizure? Ano lang, Dok, mga segundo lang po. Mga 1 minute, ganun. Mabilis lang. Tapos after, nabulay bibig niya. Tapos nanginginig. Tapos after nun, okay na ulit siya. Yung unang nangyari, ganun din po. Mabilis lang din. Tapos, yun, yung normal, yung para siyang tuliro, yung parang wala sa sarili after niya mag-seizure. Sorry, anong mga date nga po yung nag-seizure siya? 17 po, saka kahapon. Dalawa pa lang po nangyari. 27. Nung May 17 po, nakailang seizure siya? Isa lang, Dok, lahat isa lang yun. Tapos ang duration ng seizure ay mga 1 Mga 1 minute po, pinakamatagal na yung 2 minutes. Kahapon, mabilis lang talaga eh. So 2 minutes po yung... Yung una, mga 2 minutes yun, tapos kahapon, mga 1 minute to 2 minutes po. Kasi po naka-stretch yung ano niya. Yung ganun niya, mga 1 minute lang talaga yon. Yung kasama na yung parang tulero siya, mga 2 minutes. Yung nakaganon lang, yung nakatingin. Yung parang akala ko nga patay na siya kasi wala siyang reaction, like nakadilat lang yung mata niya. May video ako eh. Siya yung papi pa lang, tapos hirap siyang umihi. Hindi dinala ko dito. Pero okay na siya eh. Naging okay siya after nun. Pero ngayon okay siya, clear naman lagi yung ihi niya. Never kinapitan po ng karapatan. Ano po? Nagkagarapata sila pero wala na eh, okay na. At pero nakapitan din. Nakapitan siya, oo. Pero naggamot kami so wala na silang garapata. Makukuha ba yun sa ano? Sa test din? I-check ko po muna yung RBC and platelets. Sige. Wala naman silang garapata ngayon pero... Pwede pa rin ba yun, Dok? At walang garapata, magka-early na sila. Kung na-infect na po, Dati. before pa kayo nagpa-take Okay. ng anti-tick. Sige, check natin. Sige. Mia, good girl. Good girl ah. Okay na. Dapat po ang normal platelet count po ng body is 200 to 900. Ang kanya po is 103. So, Ay, ang pwede baba. ito po alone, pwede mag-cause po siya ng seizure. So, sinasabi niyo po is nagkaroon siya ng garapata before, kahit medyo matagal na siya, and napapatake mo naman siya ng anti-tick and flea preventives po. Pag too late na kasi, when na-infect na siya before mo pa po napainom ng anti-tick and flea, ang napapatay lang po ng anti-tick and flea yung garapata po alone. Pero yung if ever kung blood parasite, may blood parasite po siya, andyan na yan sa katawan mo. Tapos pwede ngayon lang po yung yung symptoms. So to confirm po, pwede po natin yung pinakakapong blood kanina, pwede pong yun yung input upload sa sample. So within 5 to 8 minutes po may result. Okay, sige. At yung ibang blood test po, nag-run. Okay, sige ba. Positive siya sir ng anaplasma. And early po. Pareho. Blood parasite. Pareho. Yes po. Bali po test dito sa test kit, canine heartworm, anaplasma, babesia, ehrlichia. Positive po siya ng anaplasma and ehrlichia, negative for canine heartworm and babesia. So, yan. Yung blood parasite po, nakukuha ngayon, pag yung kumagat sa kanyang garapata is infected ng blood parasite. So, unfortunately, si Liria po natamaan. So, yung pagbaba po ng platelets niya, eto na po yung Dahil cause. doon, no? Ang kinakos niya po na sakit sa dog is para pong dengue-like symptoms kung sa tao po. Tapos, parang kagaya nga lang din po sa tao. So, pang blood parasite, pwede din siyang mag-cause ng damage sa ibang organs. So, like ito pong ehrlichia, pwede siyang mag-cause ng damage sa ibang organs po.
So, yun pong SDMA na ginawa natin, ang mga early detection po yun ng renal function. Mhm. So, based po dito sa result, yung ang normal po kasi is hanggang 14 lang po. Yung kanya po more than 14, 28.7. So, ang interpretation po nun, kidney disease probable. So, magbibigay po tayo aside po doon sa ano niya, treatment niya po for blood parasite, magbibigay tayo ng For kidney? Opo. Pero makukuha yun sa gamot na, Doc. Yes po, treatable naman siya pero mahababang gamutan po ito. So, ang monitoring po natin sa kanya every 2 weeks po. Aha. Mag-undergo po ulit siya ng lab test after 2 weeks. Pero okay pa siya, no? Okay naman po siya, pero pa-update po ako regarding dun sa pag-seizure niya. Hopefully po, pag kasi magbibigay din ako ng patas ng platelet. So, kapag halimbawa po, i-update niyo po ako kung gano'n pa po siya katagal. Nag-seizure siya dahil sa bababang platelet. Possible po na, hopefully yun lang po ang cause, walang ibang, pero under observation pa din po siya. Tapos, monitor natin yan kasi kapag halimbawa po, sa sunod na, natin, 2 weeks after 2 weeks. opo, Pumaas susunod na na lab test, okay naman yung platelets, pero still, show pa rin siya ng seizure, ibig sabihin meron pa siyang ibang cause. So, yan. Tinitibayan ko lang yung loob ko para kay Lyria kasi bata pa lang talaga to, nagsasuffer na siya dun sa urinary infection niya o yung UTI niya. And ngayon naman, nagsasuffer siya sa kidney failure and ehrlichia. And feeling ko nagkulang ako sa pag-aaruga sa kanya kasi nakapitan siya ng garapata. Though alam niyo naman yan, ginamot ko kaya nawala na yung infestation dito sa amin, nawala yung mga garapata, pero too late na. Hindi ko pa sana to malalaman kung hindi siya nag-seizure. Siguro kung hindi siya nag-seizure at talagang walang sintomas sa pinakita, mawawala na sa amin si Lyria. Nang bigla na lang, masyadong tridor yung ehrlichia guys kasi bigla na lang babagsak yung platelet niya and then hindi mo malalaman, wala na siya, sobrang bilis, sobrang baba na ng platelets ni Lyria, like 100 na lang and hindi yun normal, sobrang baba na nun kaya kailangan natin na siyang tutukan sa gamutan na to. Alam ko medyo magastos talaga guys, sobrang lala. Pero yung gastos wala sa akin yan. Kaya kong damdamin yung mga kagastusan na yan. Ito mga ginamot-gamot nila to lahat, isang check-up na to, nasa 11,000 or almost 12,000 na kaagad to. Pero wala to sa akin. Hindi sa yabang, pero para sa mga anak ko at sa mga apo ko, and para sa kanila to lahat, wala to sa akin. Kayang-kaya ko to, papanindigan ko to at gagamutin ko talaga si Lyria. Hindi ako papayag na hindi ito magiging okay. Alam ko yung pagsisisi ng mga tao ninyo dyan sa mga comment section na ako yung sisisihin nyo, pinabayaan mo kasi magkaroon ng garapata dyan sa inyo, ganyan-ganyan. And huwag kayong mag-alala kasi inaamin ko naman na talaga na kasalanan ko kung bakit nagkagarapata dito nung pumasok si Chichay. Pero okay na yun. Nagamot na natin at wala na yun. Sobrang daming gamot, oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nag-ano kasi yung atay niya, yung baga, yung kidney. Bumigay na agad. Dahil sa Sinabihan na din ako ni Doc na medyo malala talaga yung gamutan nito. Matagal na gamutan dun sa kidney at saka sa liver ata or sa ano pa man, hindi ko na masyadong naano, pero sabi ni Doc, medyo matagal tong gamutan, kailangan pataasin yung platelets, and then kapag tumaas yung platelets, tapos hindi na siya nag-seizure, okay yon, good thing yon. Tapos aalagaan natin yung kanyang kidney para maging okay na ulit, and then yung ehrlichia, tatanggalin natin niya sa pangangatawan ni Lyria, kasi nga na-infect na siya dun sa nagkaroon ng blood parasites, and then everything magiging okay naman din daw yung lahat. Sana hopefully after 2 weeks magte-test ulit, magra-run ulit ng test kung may mga changes na ba or ano. Kung may mga suggestion kayo guys na pwedeng gawin ni Lyria kasi nga playful to, so hindi ko baka siya paglaruin muna. At sa may mga naka-experience na rin na ehrlichia at blood parasites o kung ano pa man, kidney failure, please i-comment nyo dyan sa baba yung makakatulong po sa amin, yung pwede kong gawin sa kanya para mas mapabilis yung healing process nito ni Lyria. Sobrang nagigilty ako kasi sobrang bata pa niya. Like 1-year-old pa lang guys si Lyria and siya na kaagad yung nagsuffer ng ganito. Sa sobrang kapabayaan ko, alam ko naman at aminado ako doon pero hindi ko in-expect na ganito kasi naiyak ako para kay Lyria talaga. Legit guys yung awa ko para doon sa bata kasi alam nyo naman na sobrang inaalagaan ko at iniingatan ko yung mga anak ko. Pinagpagawan ko yung mga bahay. Sobra yung maintenance na ginagawa ko sa kanila.
yung aircon na binibigay ko sa kanila, pero hindi pa rin para sapat yun kasi kailangan talaga tutukan at bantayan sila. And ngayon, sineset ko yung alarm dito para dun sa kapatid ko, tinuturo ko kasi nga siya yung nagbabantay dun sa kabilang bahay kasi nandito ako sa kabilang bahay. Tapos kapag umaalis ako, so every 2 weeks magrara ng test and babalik-balik kami doon for 1 month and dire-diretso namin gagawin yan para magtuloy-tuloy yung gamutan. And sinasabi ko na lagi doon sa kapatid ko, lagi mong i-check yung oras ng inom niya at sinet ko na yung alarm para hindi makalikdaan at makalimutan kasi hindi tayo pwedeng pumalya sa gamutan na to. Once pumalya kasi tayo dito, sinasabi ko na sa kanya kaagad na mahihirapan tayo kasi kailangan nating sundin yung mga utos ng vet, yung papaano gagamutin to at papaano gagaling yung bata, si Liria. Humihingi na din ako agad ng pag-unawa sa inyo, sa mga mambabash dyan. I-comment nyo na lang yung mga pwede nyo itulong at kung hindi rin kayo makakatulong, okay lang din. I-skip nyo na lang yung video ko, hindi ko kayo pinipilit. In-update ko lang kayo para naman hindi nyo ko paghanapan kung ano man ang mangyari sa lahat ng mga bagay na to. Pero nagtitiwala ako, alam ko gagaling to si Liria. Tiwala lang tayo guys. So maraming salamat sa inyong suporta. Please don't forget to subscribe and click the notification bell so mag-update ako sa inyo dito sa YouTube channel namin. So maraming salamat sa panonood dito.